Ngayon pong araw ay tila nagising ang dambuhalang si Bitcoin mula sa kanyang maikling pahinga. Habang tayo po ay papalapit sa katapusan ng buwan na ito, meron po tayong isang breaking news dito. Yan, isang breaking news na yumanig sa mundo ng finance at saka geopolitics. Ang sabi po rito ay Bitcoin eyes $80,000 or 80K as Trump says US-Iran peace talks could resume on Friday. Ayan, sabi daw ni Pangulong Trump, maaari daw pong magpatuloy ang laging nauudlot na US-Iran peace talks at yan po ay maaring gaganapin sa nalalapit na Biyernes. Yan, isang bukas po pala yan. Ayan, Friday. Ayan. Si Bitcoin po ay muling humataw ng mahigit 4% o 4% at kasalukuyang siya po ay lumalaban para makuha muli ang napakahalagang $80,000 na price level. Yan, check po natin yung ating trading view para mas makita po natin ang aktual na presyo nito ngayon. Ayan, sa ngayon is naglalaro po siya sa 78,505.50 USD. Ayan, ayon po yan sa ating trading view at ang datos na ito ay galing po kay Binance. At kitang-kita natin na yung candlestick po natin kahapon ay nagsara na po dito sa ibabaw ng ating major resistance na 78,126. Kaya yung kasalukuyang nabubuong candlestick natin dito na maliit pa lamang ay nandito na po, naglalaro dito sa ibabaw ng ating nabasag na resistance. Kaya kailangan po nating i-update ang ating resistance na ito mamaya. Yan, itong si XRP naman ay medyo nakakaranas po siya ng bahagyang pagbagsak. Si Bitcoin ay tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Itong si XRP ay nahihirapan po siya na basagin ang kanyang minor resistance dito sa 1.4371. Siya po ay bumubuo, nakabuo na ng maliit na bearish candlestick kahapon na nagpapakita po ng isang struggle o hadlang sa minor resistance na ito. Ayan, balikan po natin ang balita. Bakit nga ba biglang sumigla ang market? Hindi lamang po ito basta technical na bounce. Ang pangunahing mitsa ng pagsabog na ito ay ang pahayag po ni President Donald Trump na ang US-Iran peace talks ay posibleng magsimula na ngayong darating na Biyernes. Isang balitang nagbigay ng matinding optimism, hindi lang sa mga stock investors, kundi lalo na sa atin na nasa crypto space. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung gaano katotoo ang balitang ito, ano ang sagot naman ng Iran at kung bakit si Bitcoin ay tila ginagawang safe haven ang sarili sa gitna ng geopolitical uncertainty. At simulan po natin sa tinatawag pong Trump effect sa geopolitics at kay Bitcoin. Ayan, ayon po sa ulat ng CoinGate dito, si Bitcoin po ay tumalon sa mahigit $79,000 nitong nakalipas na Miyerkules. Miyerkules dahil sa pag-asa na magkakaroon na ng formal na pag-uusap para sa kapayapaan sa pagitan po ng US at Iran. Matatandaan po natin na nagdesisyon si President Trump na i-extend ang ceasefire sa Iran ng indefinite o wala pong takdang panahon. Ayon po sa New York Post, sinabi ni Trump na ang ikalawang round ng negosasyon ay pwedeng mangyari agad-agad sa Biyernes. Sa tingin ko po mga ka-crypto, napakatalino ng timing ni Trump dito pagdating po sa market sentiment. Sa bawat pagkakataon na may peace o kapayapaan, ang mga risk assets gaya po ni Bitcoin ay laging nakakakuha ng momentum. Si Bitcoin ay ayaw po sa gulo, pero gusto nito ng clarity. Sa nakaraang ilang buwan, nakita natin si Bitcoin na tila naiipit sa gitna ng tensyon sa Middle East.
Ngayong may signal na mag-uusap na ang dalawang panig, ang mga investors na dati ay hesitant o nag-aalinlangan ay biglang bumalik po sa market. Kaya ang opinion ko po ay ginagamit ng market ang geopolitics para i-justify ang susunod na leg up ni Bitcoin. Kahit hindi pa 100% confirmed ang peace talks, ang hopes o pag-asa pa lang ay sapat na para itulak ang presyo paitaas. Kitang-kita natin na si Bitcoin ay nagiging barometer ng world peace. Kapag maayos po ang usapan sa pagitan ng malalaking bansa, mas nagiging agresibo ang mga investors na bumili ng crypto. Ang $79,000 na price level ay hindi lamang po basta numero. Ito ay simbolo ng tiwala na muli nating makukuha ang all-time highs. Kung matutuloy nga ang pag-uusap sa Biyernes o bukas, huwag na kayong magtaka kung mababasag natin ang resistance dito sa mga $80,000 bago matapos ang weekend. Pag-usapan naman po natin ang pagtanggi ng Iran at ang uncertainty sa Strait of Hormuz. Yan, hindi po lahat ay madulas. Habang si Trump at ang mga mediators mula sa Pakistan ay itinutulak po nila para sa negosasyon. Ayan, itinutulak po nila ang peace talk para sa negotiation. Ang panig po ng Iran ay tila nagpapakita ng pag-aalinlangan. Sapagkat ang Iranian Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei ay kasalukuyang hindi nakikipag-communicate at may balita pang ang mga IRGC generals at civilian negotiators ng Iran ay hindi magkasundo sa mga peace plans. Sa katunayan, ilang oras matapos po ang ceasefire extension ni Trump, may mga balita na ang Iranian forces ay nang seize ng dalawang cargo ships malapit po sa Strait of Hormuz. Ayon po sa Tasnim News Agency, wala pa silang pinal na desisyon kung lalahok nga ba sila sa usapan ngayong Biyernes. Isang malaking question mark ang nakasabit sa ere sa ngayon. Sa aking opinyon ay dito po papasok ang volatility. Ang opinyon ko po sa senaryong ito ay isang klasikong laro ito ng power play. Alam ng Iran na hawak nila ang atensyon ng mundo, kaya ginagawa nila ang lahat para magkaroon ng leverage sa negosasyon. Ngunit bakit tumataas pa rin itong si Bitcoin? Sa tingin ko, ang market ay naniniwala na ang seizure of ships ay isa lamang tactical move at hindi po hudyat ng all-out war. Ang mga investor ay nagbe-bet po sa grand deal. Si Bitcoin ay madalas na sumasabay po sa uncertainty sa simula. Pero kapag ang balita ay papunta na sa resolution, dito po nagaganap ang tunay na pump. Ang Strait of Hormuz tension ay pwede pong maging panandaliang sagabal. Pero ang overarching theme ay de-escalation. Kung ikaw po ay isang Bitcoin holder, ang opinion ko po ay huwag pong magpanik sa bawat headline ng paghuli ng barko. Mas tignan mo ang commitment ni Trump sa ceasefire. Hanggat nakabukas ang pinto para sa usapan, ang bullish thesis para kay Bitcoin at sa mga iba pang mga crypto ay mananatiling buhay. Pag-usapan naman po natin ang pagsabog ng Bitcoin futures open interest. Ayan, isa pang napaka-importanting aspeto ng search na ito ay ang data mula sa CoinGlass. Ang BTC futures open interest ay tumalon po ng halos 9%. Ayan. BTC futures open interest jump almost 9% to above $62 billion in the last 24 hours. At ang mas matindi pa,
sa loob lang ng isang oras matapos sabihin ni Trump na possible ang peace talks, ang open interest ay agad na umakyat ng 2%. Nakita po ang pag-akyat na ito sa CME at pati na rin kay Binance. Ang opinion ko po dito ay ang data na ito ay hindi dapat natin baliwalain. Ang pag-akyat po ng open interest o OI ay nangangahulugan na maraming fresh capital o bagong pera ang pumapasok sa derivatives market. Hindi lang ito mga spot buyers. Ito po ay mga traders na naglalagay ng leverage bets na tataas si Bitcoin. Kaya ang masasabi ko po ay ang pag-akyat ng OI sa CME o Chicago Mercantile Exchange ay nagpapakita na ang mga institutional traders ay sumasali na rin sa laro. Sila ang mga pasabog sa open interest habang tumataas po ang presyo. Ito po ay isang strong confirmation ng bullish sentiment. Ibig sabihin, naniniwala ang mga traders na ang $79,000 ay floor na lang at ang $8,000 naman ang siyang susunod na stop. Gayunpaman, dapat po tayo mag-ingat sa volatility na dala ng leverage. Kapag masyado pong mataas ang open interest, isang maling balita mula po sa Iran ay pwede pong mag-trigger ng long squeeze. Pero sa ngayon, ang momentum po ay nasa panig ng mga bulls. Kaya ang masasabi ko ay ang $62 billion OI ay patunay na ang crypto market ay handa ng sumabog sa sandaling magkaroon po ng opisyal na handshake sa pagitan ng US at Iran. Pag-usapan naman po natin ang hesitation ng mga traders at ang volume difference. Bagamat masaya po ang lahat dahil sa pag-akyat ni Bitcoin sa $79,000, meron pong isang red flag. Yan. Ang rebound po na ito ay sinabayan ng 32% na pagbaba sa kanyang trading volume. Ayan, the rebound amid a 32% decline in trading volume indicates traders are hesitant about sharp upside momentum. Ayan. Ayon po sa balitang ito, ang divergence daw na ito ay nagpapakita ng mga traders ay hesitant pa rin o nag-aalinlangan sa talim ng upside momentum na ito. Ang opinion ko naman po dyan ay napaka-importante po ng aspetong ito. Ang pagtaas ng presyo sa low volume ay madalas na tinatawag na weak rally. Kaya masasabi kong maraming retail traders ang natatakot pa rin pumasok dahil po sa April Fool's mentality o baka dahil sa takot na baka isang trap lamang ito. Ngunit huwag po nating kalimutan ang sinabi ng Grayscale Research na si Bitcoin ay nag-bottom na sa $65,000 to $70,000 na price range. Naniniwala po ako na ang mababang volume ay pansamantala lamang. Ang mga tao ay naghihintay po ng confirmation mula sa bearness. Sa sandaling mag-umpisa po ang peace talks, ang volume na ito ay biglang sasabog. Ang hesitation na nakikita natin ngayon ay ang calm before the storm. Kung ikaw po ay nag-aabang ng entry, ang opinion ko ay huwag lang tumingin sa volume. Tingnan mo ang price action. Kung si Bitcoin ay kaya pong mag-hold sa itaas ng $78,000 sa kabila ng mababang volume, ito po ay sinyalis ng absorption. Ibig sabihin, walang gustong mag-sell kahit walang masyadong bumibili. At kapag walang sellers, kahit maliit na buy pressure lang, ay kayang magpalipad sa presyo. Pag-usapan naman po natin ang Bitcoin Bull Index at ang pagiging neutral nito. Ayon naman po kay Julio Moreno, yan ang research head ng CryptoQuant. Ang Bitcoin Bull Index ay naging neutral sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. Ayan. Matapos po ang mahabang panahon ng pagiging overheated o sobrang init, sa wakas ay nag-cool down na ang market
na nagbibigay ng mas malusog na pundasyon sa susunod na rally. Ang opinion ko po rito ay ito ang isa sa mga pinakamagandang balita para sa mga long-term holders. Kapag ang bull index ay neutral, ibig sabihin ay tinanggal na ng market ang mga excesses. Wala na yung mga mahihinang kamay na pumasok dahil lamang sa FOMO noong nakaraang taon. Kaya masasabi kong ang neutrality ay ang perpektong launchpad. Isipin po ninyo ito mga ka-crypto. Mas madaling itulak ang isang sasakyan kapag hindi ito puno ng mabigat na bagahe. Ganito si Bitcoin ngayon. Ang neutral status ay nagpapakita na handa na ang market para sa isang new growth phase. Kasama ang peace talks ni Trump at ang institutional buying sa futures market. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagtatagpo na. Kaya ang opinion ko po para sa mga XRP at saka Bitcoin holders, mag-focus po tayo sa macro trend. Ang geopolitics ay pwede pong magbago sa isang iglap. Pero ang adoption at ang institutional interest ay hindi po nagbabago. Ang $80,000 ay hindi po dulo. Ito ay isa lamang checkpoint sa mahabang biyahe ni Bitcoin ngayon pong taong 2026. Sa kabuuan ng balitang ito, ang mata ng buong mundo ay nakatingin po sa darating na Biyernes. Ang Bitcoin po sa presyong umabot ng $79,000 kanina ay naghihintay ng huling hudyat mula kay President Trump at sa panig ng Iran. Bagamat may uncertainty sa Strait of Hormuz at may pag-aalinlangan sa panig ng IRGC, ang momentum ng peace ay tila hindi na mapipigilan. Ang pagsabog ng open interest sa CME at Binance ay isa pong malinaw na mensahe kung saan ang mga traders ay nakapusta na sa tagumpay. Kaya manatili po tayong alerto sa bawat headline. Si Bitcoin ay handa nang makuha muli ang $80,000 na price level at ang Donald Trump peace signal ang posibleng maging pinakamalakas na catalyst natin ngayong buwan na ito. Yan, balikan po natin ang daily chart time frame ni Bitcoin dito para mag-technical analysis. Yan, technical analysis na rin natin kasunod si XRP. Gaya ng sinabi ko kanina, nabasag na po yung ating major resistance dito na nakaabang sa $78,126.93. Kaya update po natin yan, gawin po natin kulay red. Sa mga bago lamang dito, kapag red, ito po ay support. Kapag green, ito naman ay resistance. Ngayon, ang sunod po nating resistance ay nakaabang na po dito sa 84,500.49 na isa na namang major resistance. Kaya kung magpapatuloy po ang pag-akyat ni Bitcoin, particular po ang kanyang bullish momentum, ay maaring aabot po siya. Maari po niyang akyatin ang sunod na resistance natin dito para pakiramdaman ito. Ayan. At ngayon, maganda po yung ipinapakita ng mga indicators natin. Bullish na bullish po ang mga indicators natin dito kay Bitcoin. Yung ating Hall-Street indicator dito ay nananatili pa rin pong kulay green at ito po ay patuloy na naka-curve pataas. Ibig sabihin is bullish na bullish pa rin ang momentum ni Bitcoin. Ganon din ang ating QQE mode indicator dito na bumubuo. Yan, patuloy po na bumubuo ng mga kulay blue na QQE bars. At ang kagandahan po nito ay ito po ay muling lumalaki. Muling nagpapakita po ng paglaki ng sukat ng mga QQE bars nito. Ibig sabihin is muli na namang lumalakas ang bullish pressure natin dito kay Bitcoin. Matapos po siyang magkaroon ng retracement dito nitong nakaraan na April 18 to 19 ay dito po siya ulit nag-umpisang lumakas. Kaya umangat po siya. Kaya yan, at ang kagandahan pa dito is nagkaroon po tayo ng breakout dito sa ating major support.
Kaya ang 78,126.93 dito ay nagsisimula po na ito po ay nagsisilbing matibay na sahig natin. Pero wag po tayong pakakasiguro kasi sa ngayon ay kasalukuyan pong tinetest ni Bitcoin ang bagong support natin dito kung ito nga ba ay magho-hold or hindi. Kasi pwedeng mauwi po ito sa fake out kung ang candlestick natin na ito ay magsasara sa ilalim nito. Kaya kailangan po natin itong i-confirm. Yung kasalukuyang candlestick natin na ito ay ito po ang siyang magiging confirmation natin. Dapat ay magsara sa ibabaw ng major support natin dito ang kasalukuyang candlestick natin para ma-confirm natin na may breakout na po talaga. Ayan, dito naman po tayo sa daily chart time frame ni XRP. Yan, kung si Bitcoin ay patuloy po na umaangat or malakas ang kanyang bullish momentum, itong si XRP naman ay medyo nang hina. Kasi yung kanyang bullish momentum na pag-angat ay nagawang harangin ng ating minor resistance dito sa 1.4371. Kaya tignan po ninyo yung nabuong candlestick natin kahapon. Isang maliit po ang katawan ng candlestick na ito at isa po itong bearish candlestick na may napakahabang wick. Ibig pong sabihin is talagang sinubukan ng mga bulls na basagin or lagpasan ang minor resistance natin dito pero hindi po nila kinaya ang pwersa ng mga sellers. Kaya ganyan, nauwi po sa ganyan na itsura ang nabuong candlestick natin ngayon. At mukhang magre-retrace po siya para kumuha ng sapat na buwelo at muli po niyang susubukang basagin ulit ang ating minor resistance na ito. Kasi maski pa paano ay bullish pa rin po ang ating Hall-Suit indicator dito. Kulay green at patuloy po itong nag-curve pa itaas. Yung ating QQE mode indicator ay patuloy pa rin po siyang bumubuo ng mga kulay blue na QQE bars. Kaso lumiliit po ang mga sukat ng mga ito. Kaya yan po ang indikasyon na maaring makaranas po muna siya ng retracement dito sa 1.3833 or malapit dito para kumuha ng sapat na buwelo. Kaya yan po ang ating technical analysis update dito kay Bitcoin at saka XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.